sa ating makapangyarihan Diyos na buhay. At ngayon po, tayo po ay pumikit at manalangin bago po tayo mag-umpisa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, tunay nga na nagpapasako po kami ngayong umaga. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming sandigan, sangdalan, ang katotohanan at ang aming buhay. Ama, tunay nga na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa araw na ito, na kung ano man ang nais mong sabihin sa aming God. Lord, dalangin po namin na mag-kneel down kami, mag-bow down kami sa iyo, Panginoon, kasi ito ang nais mong gawin namin para sa iyo. Dahil nais mo na huwag kaming mahiwalay sa iyo. Kaya Ama, samahan niyo po ako, samahan niyo po ang bawat isa, itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw na mga makita, ikaw ang magningning, ikaw ang maitanghal, at ikaw ang aming mapag-usapan. Ikaw nga po, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu ang inaanyayahan namin sa kalagitnaan ito. Salamat po, Ama, purihin ka. Ito po ang aming samot dinangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Sige nga, Be, pakialam mo nga po yung title ng ating yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayon. Ayan po. Ang sabi niya dyan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon ngayon. Sabi niya po, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Makikita po natin yan sa Roma. Sa Roma chapter 8 verse 31 to 32, and then nakita niyo po, inano ko po siya, sinamarize para wag masyadong mahaba. Bibigyan lang natin ng diin kung ano talaga yung nais ng ating Panginoon para sa atin. Sabi niya, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Sabi po ito ni Pablo, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Naintindihan niyo po? Sabi niya po, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Sabi po ito ni Pablo, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Next, ano pa pong sabi niya? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Man, napakaganda. Ito yung ating pinag-aralan. Ibinigay ng Diyos. John 3:16. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Naintindihan niyo po, series nga ha? Tandaan niyo, naka-series tayo. Ito yung sinabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya walang sino man na makakalaban sa atin kasi panig ang Diyos sa atin. Punta tayo sa born again, noong nakaraan. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung tayo daw ay mga anak ng Diyos, walang sino man makakalaban sa atin. Kasi makikita nila ang ating pagkatao. Kaya nga kailangan, you must be born again. Para nakapanig ka sa ating Panginoon Yesus. Amen? Intindihan niyo po? So kapag ang Diyos daw ay panig sa atin, sino laban sa atin? Kung ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay sa atin, hindi niya pinagkait, ano pa kayo mga bagay-bagay lang? So ibig sabihin, ang daming problema, ang daming pagsubok, walang kwenta. Bakit? Ang bugtong nga na anak ibinigay para sa atin. Tama po? Sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Pag sinabi mong lahat ng bagay, pangangailangan, lahat-lahat. Kahit ang inyong inyong asawa, mga anak, mga ninuno, mga lola, gusto nyong makakilala sa Panginoon at dalhin dito, lahat yan ay kayang ibigay ng Diyos. Bakit? Dahil hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Tama? Ano ba kayo mga kailangan natin? Bukas wala kaming pagkain. Kami nga po wala mga trabaho. Lagi ko talaga sinasabi yan. Wala kami mga trabaho pero hindi kami nag-aalala. Napakaliit lang na bagay yan para sa ating Panginoon. Amen? Nagkasakit tayo. Maliit lang na bagay yan para sa ating Panginoon. Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Pero may kondisyon kung tayo ay panig sa ating Panginoon. Amen? You must be born again. Okay? Naintindihan niyo po? Next po, ate. Sabi niya po, tingnan niyo, sino? Yan, napakaganda. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Next po. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap. Okay po, last. Ang kataasan, ang kalaliman, o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Grabe! Nakita niyo po ba lahat binanggit? Lahat binanggit niya. Tingnan niyo po ha, sinulat ko siya. Sinulat ko po para masummarize ko. Sabi niya sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan, buhay, mga anghel, mga pamunuan, ang mga may kapangyarihan, kasalukuyan, hinaharap o yung future, kataasan, kaliniman, o alinmang nilalang. Tapos, ang laban. Walang makapaghihiwalay. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang makapaghiwalay daw. Yung sobrang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, ayaw niya na mahiwalay tayo sa Kanya. Pero, tayo ang humihiwalay sa Kanya. Amen? Si God, ginagawa niya ang lahat para wag tayong mahiwalay. Pero tayo, ginagawa din natin ang lahat para humiwalay. Tama po? Ay, apo, pag hindi kayo amen dyan, ewan ko na lang. Amen? Lahat ginagawa niya. Patunay, si Eva at si Adan. Punta tayo sa Old Testament. Si Adan at si Eva ay nagkasala. Amen po? Pero bago sila magkasala, sila ay kapiling ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa kanila kasi ang tindi ng communication nila ni God. Tuwing dapit hapon, binibisita sila ng ating Panginoon. Very, very close. At nakahubad si Eva at Adan. Hindi sila nahihiya. Kasi bakit? Yung close relationship nila ay naroroon. Ngayon, nung kinain ni Eva, yung sabi nila mansanas daw, pero ang totoo hindi po yung mansanas. Kaya tinawag lagi na mansanas just because the apple of the eye. Kasi talagang nagliwanag sa kanyang paningin. Katangi-tangi napakaganda. Kaya kinain niya. Pagkain niya nangyari, nalaman niya. Nahubad siya. Nalaman nila, nahubad sila. Ano nangyari? Nagtago sila. Nalaman nilang hubad sila. Nagalit ang ating Panginoon. Pero kahit nagalit ang ating Panginoon, dinamitan pa rin sila. Binigyan pa rin sila ng damit. At alam niyo po ba, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahiwalay. At hanggang ngayon, ayaw pa rin ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Kaya nga niya binigay ang Kanyang bugtong na anak. Kasi yung connection, yung kasalanan na minana natin kay Eva at Adan. Kaya ang ginawa ni God, ginawa niya yung kanyang kaisa-isang anak, inanay niya para mamatay sa krus, para lang mag-connect tayo ulit. Yung relasyon, ayaw niyang mahiwalay tayo. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Ganun kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo, bilang isang mga magulang, diba ganito yon? Bilang mga nanay, bilang mga tatay, yung anak natin, pinag-aral natin. Mula kinder hanggang college, gagraduate na lang siya ng doktor. Biglang nag-asawa.
Nagalit ka ngayon. Sabi mo, ano ba naman yan? Pinag-aral kita, lahat ginawa ko sa'yo, tapos mag-aasawa ka lang. Ayun na eh. Lumayas ka rito. Emosyon, bugso ng damdamin bilang isang magulang. Ngayon, lumayas naman ang anak. Siyempre, ganun talaga eh. Nabalitaan mo bilang isang magulang, nabalitaan mo, ang anak mo naghihirap, halos walang makain, magkakaapo ka pa. Bugso ng damdamin, pupuntahan mo. At pauuwiin mo. Anak, dito ka na lang. Dahil ayaw mong mahiwalay. Nagtampa ka na yung apo, ikaw na tagapag-alaga ng mga apo mo. It is okay! Bakit? Ayaw mong mahiwalay ang mga anak mo. Pag-ibig, ayaw nating mahiwalay. Tayo pa lang yan na magulang. Ano pa kaya ang ating Panginoon? Ano pa ang ating Panginoon? Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ginagawa niya ang lahat para lang bumalik tayo sa Kanya. Pero tayo, anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng sarili natin, daan, kalooban. Humihiwalay tayo sa Diyos. Kaya ano sabi niya? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sinasabi niya, pag-uusig lahat ng kahirapan, kagutuman, lahat sinabi na niya. Bakit natin nararanasan yan? Just because nahihiwalay tayo sa Diyos. Minsan kapag marami na tayong problema, marami na pagsubok, ano nangyayari? Gumagawa na tayo ng kasalanan kasi gumagawa na tayo, humihiwalay na tayo kay God eh. Anong nangyayari sa atin? Lord, pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Tama po? Para pag ang nag-iisa na lang ako, God, ang dami kong problema, hindi kita maramdaman. Ang Diyos nandyan lang. Andyan lang si God. Inaantay ka lang. Inaantay lang tayo lumapit sa Kanya. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Gumagawa siya ng paraan para ipadama niya sa atin ang pag-ibig niya sa atin. Pero tayo, hindi natin nakikita yan. Yung sobrang laya natin sa paggawa ng kasalanan, nalilimutan natin, nahihiwalay tayo sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay na ipapakita ko sa inyo kung bakit ako naririto. Kung bakit nagtitiis kayo na nagsisermon ako ng ganito. Bakit? Ayoko din mahiwalay sa Diyos. Yung sinasabi niya sa akin, anak, gawin mo to, gagampanan ko yung aking tungkulin. Dahil meron na isabihin ang Diyos para sa inyo. Ano po yun? Na huwag kayong mahiwalay sa Diyos. Walang nakapaghihiwalay sa atin. Wala kahit ano. Ayun ang problema. Tayo. Ngayon, salita ako dito. You must be born again. Kailangan, ganyan. Binanggit ko na lahat ng mga bisyo, etc. Lahat. Kasi yun naman talaga tayo eh. Meron bang malinis sa atin dito? Yun tayo, pero gusto ni God. Gusto ni God na tayo'y magbago. Gusto ni God maranasan natin na huwag tayong humiwalay sa Kanya. Kasi kung naroon tayo sa mga mali nating ginagawa, nahihiwalay tayo sa Diyos. Amen po? Nahihiwalay tayo kasi nagkakasala tayo eh. Ngayon, dumating ako dito, ginamit ako ng Panginoon, ginampanan ko yung aking tungkulin. Sinasabi sa inyo ng Panginoon, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Mga kapatid, kung meron man dito sa puso ninyo, para sa akin, gusto kong sabihin sa inyo, kapanig niyo ko. Hindi niyo ako kalaban. Kung may sinasabi man ng ating Panginoon, ay para yan sa inyo. Dahil anong sabi niya sa Hebrew? Ano po sabi sa Hebrew? May sinasabi si God, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, ano pong sabi niya? Sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong
mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina. Kaya kung nakakarinig tayo na masakit, that's because mahal ka ng Diyos. Nais niya na ikaw ay madisiplina. Ang sakit talaga ng katotohanan. Totoo, dahil na sabi ng John, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung hindi natin malalaman ang katotohanan, hindi tayo lalaya. Walang magsasabi. Pero dahil mahal ko kayo kay Kristo, nagpapagamit ako para sabihin sa inyo yung mga nais ng Diyos sabihin. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. At ano pa ang sabi niya? Tingnan niyo po kung ano sabi niya. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Tapos ano pa sabi niya? May sabi pa siya sa 11. Habang tayo, tingnan niyo po ha, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Diba? Nasasaktan tayo, more tayo. Inis na inis tayo. Pero anong sabi niya? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis ang ating mga puso. Inis na inis tayo. Pero anong sabi niya? Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya kung hindi tayo nakakaranas ng disiplina na galing sa Diyos, sa ating mga pagkakamali, sino ang magdidisiplina sa atin? Mas gusto nyo pa ba sabihin sa labas ng mga hindi natin kapwa Krisyano? Sabihin nila, ay ano ba naman yung ugali mo? Krisyano ka pa naman. Gusto nyo yon? O gagamit ang Panginoon para sabihan tayo? Ngayon, pag sinabihan tayo, ano reaction natin? Magagalit tayo. Maghihinagpis tayo. Bakit? Kasi totoo. Amen? Amen. Diba? Nasasaktan tayo. Kasi ito yung katotohanan. Dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Dahil ayaw niyang mahiwalay tayo sa Kanya. Katulad ng sinasabi ni Pastora Marisa kanina, kung sino man ang magiging tapat, ang siyang maliligtas hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kung hindi tayo didisiplinahin ng ating Panginoon, mararatnan pa ba niya tayo? Hindi na. Kaya kailangan magpadisiplina tayo sa Diyos. Kung may mga mali tayong nagagawa, accept! Hindi natin ikamamatayan. Hindi natin ikamamatay ito. Kasi bakit? Ito yung bunga. Ito yung bunga na tayo magkakaroon ng matuwid na pamumuhay kasama ang ating Panginoon. Kaya ang isang Krisyano, malambot ang puso, konting diferensya lang, nagtatampo, konting ano lang, nagagalit. Sorry, hindi ka makakapasa sa pagdidisiplina ng Diyos. Ang ating Panginoon ay hindi lang siya nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay din siya ng pagpapalo. Sa katigasan ng ating ulo, gusto niyo pa ba paluin pa kayo? No. Ayaw ng ating Panginoon yan. Pero dahil matigas ang ating mga ulo, tayo ang gumagawa ng paraan para tayo ay mahiwalay sa Diyos. Pero si God, lapit ng lapit sa atin. Ang dami na niyang ginagamit na tao. Gumagamit ang ating Panginoon ng mga tao para wag tayong mahiwalay sa Diyos. Kaya tanggapin natin yun, masakit man, pero kailangan. Nakita nyo? Gumagamit ang ating Panginoon. Ganong kagrabe ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Sa gawain na ating inaatinan, yan ay pagpapatunay na ayaw nating humiwalay sa Diyos. Amen? Ginagamit si pastor ng ating Panginoon bilang ama ng pananampalataya nyo rito. Ginagamit siya. Si pastor nga mismo, nakikita ko sa kanya, nalulungkot siya kapag hindi niya kayo kasama. Kasi gusto niya, ayaw niyang magkahiwa-hiwalay kayo sa gawain sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon si pastor para huwag tayong mahiwalay sa Diyos.
Amen po ba? Mahal niyo po ba si Pastor? Gaano niyo kamahal si Pastor? Si Pastor na ginagamit ng ating Panginoon para huwag kayong mahiwalay sa Diyos. Nais niya na huwag kayong humiwalay sa Kanya. Nais ng ating Panginoon manatili tayo sa Kanya. Pero anong nangyayari? Kayo ang gumagawa ng way. Sabihin ni Pastor, may gawain tayo doon. Bakit, Pastor, ang daming gawain? Bakit, Pastor, ganyan? Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Kung hindi tayo atin sa bawat mga gawain, maunti-unti nawawala sa ating puso, nawawala sa ating kaisipan ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Sabihin niyo sa akin kung sinungaling ako. Once na hindi nyo ginawang umatin sa gawain, pag hindi kayo umatin lagi, 1 linggo, 2 linggo, mag-iiba na kayo. Tatamarin na kayo sa lahat. Bakit? Unti-unti na kasi kayong humihiwalay sa Diyos. Pero kung araw-araw, sige, araw-araw, magugulat kayo. Yung close relationship ninyo bilang magkakapatid, tayo magkakapatid, lumalago at higit sa lahat, lumalago tayo sa Diyos. Ito yung sinasabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit anong pagsubok, anong problema, ano man yan, take it easy. Alam ko, andyan si God para sa akin. Tingnan niyo pong illustration nito. Merong 2 kapatiran, miyembro si Pastor. Halimbawa lang po ito. Merong 2 miyembro si Pastor. Halimbawa na lang, yung isa sama ng sama. Yung isa naman, bihira lang sumama. Sa bawat sandali, kasama ni Pastor. Yung isa naman, sige lang kung kailan niya lang gusto. Tingnan niyo po yung pag-ibig Ngayon, parehong nabingit sila sa isang hindi magandang kalalagyan ng kanilang buhay. Sabihin na natin, nangailangan sila kay Pastor. Sino ang mas uunahin ni Pastor na tulungan? Siyempre, yung lagi niyang kasama. Amen? Ganyan din tayo sa ating Panginoon. The more na nagiging malapit tayo sa Diyos, yung favor ng ating Panginoon, uunahin niya tayo. Lahat ng ating mga panalangin, ayan siya para dumilig. At yung pag-uusig, kahirapan, kagutuman, kamatayan, maging kamatayan, alam natin sa Kanya tayo pupunta. Walang makapaghihiwalay. Alam natin, kapanig natin ang ating Panginoon. And, ganun yun eh. Alam niyo po ba kung bakit kinakailangan mag-aral ng Bible School? Alam niyo po ba kung bakit kailangan mag-aral tayo ng salita ng Diyos? Hindi para magyabang. Hindi para iyabang. Kahit tayo na yung pinakamagaling. Hindi yun. Dahil gusto ng ating Panginoon mas more na maging malapit tayo sa Kanya. Gagamitin tayo para sa kaluwalhatian niya. Ito yung purpose kung bakit kailangan natin tuwing Sunday nandito tayo. Hindi lang Sunday, sa bawat gawain ng ating Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Para ba kay Pastor yan? No, para sa atin yan. Para sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo. Dahil ang ating Panginoon, mahal na tayo. Hindi lang natin ito nare-realize. Kaya kanina naiiyak ako. Sabi doon sa kinakanta, hindi ako magsasawa. Sa totoo lang, nagsasawa tayo. Pero si God lang ang hindi nagsasawa sa atin. Ang ating Panginoon, lahat ginagawa niya para sa atin. Tayo, anong ginagawa din natin para sa ating Panginoon? Para mas more na maging malapit tayo sa Diyos. Kapatid, ulitin ko, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Wala. At walang makapaghihiwalay
sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Kaya kapag may ginagamit ang Panginoon para sa atin, para i-correct tayo, salamat God. Thank you Lord, mahal mo ko. Salamat po Ama. Salamat Lord sa mga pagkakamali ko. Una, magbabasa tayo ng kanyang salita. Tapos hindi pa tayo doon, may magsasabi pang tao, gagamitin ng ating Panginoon. Bakit? Bakit po kailangan may tao na gamitin si God? Katulad ko, kasi mahal ko kayo para sa ating Panginoon. Ayaw ko na mahiwalay din kayo sa ating Panginoon. Ako lang yun ano pa kaya ang ating Panginoon? Ganon din sa ating pastor. Si pastor, ulan, init, araw, lahat, ginagawa niya. Bakit? Para huwag tayong mahiwalay. Pastor ang ginagamit ng ating Panginoon para huwag tayong makahiwalay sa Diyos. Para huwag tayong makahiwalay sa Diyos. Kaya kung may sinasabi si pastor, makinig kayo. Kung kinokorek tayo ni pastor, pakinggan nyo. Kasi ama natin siya sa pananampalataya. Sobrang mahal na mahal kayo ni pastor. Paano nyo ibibigay ang pagmamahal kay pastor? Yung makikita niya sa gawa. Yung makasama kayo sa lahat ng gawain. Nandyan kayo palagi para ipakita ninyo, pastor, nandito po ako, sumusuporta sa'yo. Sa kandidato nga, ganun tayo Diba? Pag nangangampanya, sunod tayo ng sunod. Kasi yun yung ating gusto iboboto. Supporter tayo. Ibigay natin sa Diyos yung suporta. Si God na may-ari ng lahat. Kaya ano sabi niya? Lahat daw ay ibinigay niya para sa atin. Kaya kung tayo ay panig sa ating Panginoon, lahat yan, napaka-smooth na lang. Kasi bakit? Alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Alam natin na panig tayo sa Diyos. Kaya isa lang ang masasabi ko, kapag nagagalit tayo, pag kinokorek tayo, check natin yung puso natin, baka wala na tayo sa Diyos. Masarap i-correct. Kahit ako nararanasan ko din yan. Kasi bakit? Alam ni God ko ano yung mga pagkakamali natin Mga kapatid, kailan pa? Ano ang makapaghiwalay sa ating Panginoon? Yung gumawa tayo ng kasalanan, nakakapagpahiwalay. Ano pa ang mga nagagawa natin na makapagpapahiwalay? Sa ating pamilya, subukan nyo. Pag nagkagalit-galit, broken family, diba? Hiwa-hiwalay. Kanya-kanya. Hindi alam kung paano mabuo. Pero sabi ni God, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung panig tayo sa Panginoon, tsak, magiging kapanig din natin sila. Amen? Tayo yun Tayo yung gagamitin Tayo ang magiging kapanig nila. Bubuuhin natin sila. Ganon din dito sa church. Dapat ganon din kayo dito. Tayo ay iisang pamilya. Tayo ay binubuo ng pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat tayo rin ay nagkakaisa. Hindi tayo nagsisiraan, hindi tayo ginagamit ng kaaway para sa iba. Kundi tayo ay nagkakaisa. Ano sabi ng Biblia? Sakit ng kalingkingan, damay buong katawan. Kaya kung nasasaktan ng isa, lahat nasasaktan. Kaya kung si pastor ay nasasaktan, dapat nasasaktan din kayo. Hindi siya nagsosolo. Lahat ginagawa ni Kristo. Isang malaking pagkukulang natin yan para kay pastor, para sa Panginoon, na baliwalain natin ang lahat ng ito. Kaya, ngayong araw nito, nais ng Panginoon na tayo magkaisa. Ngayong araw na ito, nais ng Diyos na pagpigkisin tayo sa iisang espiritu, sa iisang pananampalataya,
at sa iisang pagsunod sa ating Panginoon upang hindi tayo makahiwalay sa Diyos. Amen? Hindi tayo watak-watak. Sigat nga, gusto niya magkasama-sama tayo. Gusto niya na magkaisa tayo. Ayaw niya na mapahiwalay tayo sa Kanya. Dapat ganun din ang ating pananaw. Huwag tayong magkanya-kanya. Pag kumanta ako dito, iba na yung tinutugtog ng drums, iba na rin yung gitara, nagsosolo na rin ako. Do you think maganda? Nagkanya-kanya. Ha? Dapat may pagkakaisa. Dapat may pag-ibig. Kaya ngayong araw na to, tinatawagan ko po si Pastor. Andiyan po ba si Pastor? Pastor Doy, tinatawagan po kita bilang isang ama ng pananampalataya sa Christ is the answer, Habana. Ayan na pa ang kaya niyong gawin sa pinakamamahal nating Pastor. This is the right time. Ito ang tamang pagkakataon na maramdaman naman ni Pastor na hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. Ginagawa ng Panginoon ang lahat para sa atin, para wag tayong mahiwalay sa pag-ibig. Ganun din ang ginagawa ni Pastor. Pero niyo po, hapon, lahat. Bakit? Dahil mahal niya kayo bilang mga anak niya. At mahal din niya ang ating Panginoon. Siya yung ginagamit ng ating Panginoon para hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bakit may mga gawain? Bakit ang daming gawain? Para hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Mananatili, laging sariwa ang pag-ibig natin sa Diyos. Kasi bakit? Nandun tayo sa gawain. Pastor, nga po ay Pastor. Tayo po kayo, Pastor. Alam niyo po, at least nasasabi ko to dahil buhay si Pastor, maririnig niya yung damdamin ko. Hindi niya ako miyembro. Hindi niya ako miyembro dito. Pero yung bawat sandali na kasama ko siya. Alam niyo po ba nung umuulan nag-evangelism kami kung bakit ako nauna? Kasi sana huwag niya lang sila Pastor pumunta. Kasi naawa ko sa kalagayan niya. Pero si Pastor, silang mag-asawa. Dumating sila. Kasi bakit? Mahal niya si God. At mahal niya kayo. Dahil kung itatayo ang lahat ng gawain, para yan sa inyo. Para yung pakikipag-isa niyo sa ating Panginoon, hindi mahihiwalay si Pastor. This time, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Pumila po kayo at yakapin niyo si Pastor. Kung may mga pagkukulang kayo, kung meron kayong mga nagawang kasalanan na nakapagpadurog ng puso ni Pastor bilang isang ama, this time sabihin niyo sa kanya, di natin alam ang araw ng bukas. Mahal na mahal kayo ng inyong Pastor. Nakita ko yan. Nakita ko yung puso niya. Kailan niyo pa sasabihin? Kapag ang Pastor natin ay nakaratay na, kailan nyo pa ipapakita sa kanya yung pag-ibig nyo? Kailan nyo pa sasamahan si Pastor? Sige po, mga leader, andito. Awitin nga po natin. Mawit nga po tayo sa Panginoon. This time, ito yung pagkakataon, ipadama natin kay Pastor. Pangalawa, ito din yung pagkakataon sa ating pamilya. Kung sa ating pamilya ay nagkakaroon tayo ng pagkakahiwa-hiwalay.
Kung nandito ang bawat isa, pasalamatan natin ang ating pamilya. Yakapin natin salamat Ate, Kuya Vic, Ate Jo, Tom, Juby, Jen. Maraming salamat. Salamat sa pagmamahal nyo sa akin. Salamat sa pagtanggap nyo sa akin. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Ngayon din, pasalamatan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Dahil walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Walang makapaghihiwalay. Sige, awitan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Ito, kahit sa ating Panginoon, kung tayo man ay nahihiwalay sa Diyos, ito na yung pagkakataon na tayo lumapit sa Kanya. Hallelujah. Okay, habang tayo maawit, nais kong si Pastor, dito ka sa gitna. Dito ka sa gitna. Nais kong si Pastor, kung anong nais niyong sabihin sa kanya, bigyan niyo ng isang matinding pagyakap si Pastor. Isang pag-ibig. Yes. Ngayon, tayo magkakaisa. Sige, ito sa inyo. Sabihin nyo kung ano yung pag-ibig. Bigisin ng iyong pag-ibig, Bigisin ng iyong pagmamahal, Jesus, mahali ka sa aming buhay. Yes, Lord. Lord, pag-isahin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ganyang pagkakaisa. Maipadalma namin, Panginoon, yung pag-ibig sa isa't isa. Oh, Jesus, salamat po, Panginoon. Gumagawa ka ng daan para masabi mo sa amin na ayaw mo mahiwalay kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Oh, Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na magkaroon kami ng pagkakaisa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kung kami nahihiwalay, Panginoon, tulungan mo kaming makabalik sa iyo, God. Hindi namin kaya mag-isa, Panginoon. Ulat sa isang mo, Yes, hallelujah. Diyos kami patawarin. Bigyan niyo ng isang pagyakap. Lahat, sige po, lahat po ng mga members, bigyan niyo ng maramdaman ni Pastor yung pagmamahal. Sa kawalan ng pag-ibig, Maitalaman natin yung pagmamahal sa ating Pastor na ginagamit ng ating Panginoon para hindi tayo makahiwalay sa Diyos. pag-isahin mo ang laman Yes, ng Lord. aming isipan. Kung meron po kayong mga pamilya rito, pwede po bang pakiyakap nyo ang inyong pamilya? Pwede po ba sabihin nyo kung gaano nyo siya kamahal? Ang bawat may pamilya, ang bawat may mga anak, yung asawa ninyo. Yakapin niyo po sila. Bawat pamilya. Yan, maranasan natin ang pagkakaisa sa ating pamilya. Yakapin niyo ang bawat pamilya. Oh, Jesus. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan.
Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Yan po ang tunay na pagkakaisa sa ating Panginoon. Maranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yakapin natin ang bawat isa. Maramdaman natin yung pag-ibig. At ayaw ng Diyos na tayo maghika kahit wala sa kanyang pag-ibig. Sa aming buhay. Diyos sa aming buhay, sa aming sana. Sa pagkakapangin, sa pagkakapangin, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang aming Panginoon na kailanman. Ayaw mo mahiwalay kami sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw namin mahiwalay sa aming pamilya, God. Ayaw namin mahiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, God, salamat sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyo. Hindi lamang ngayon, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, Jesus. Glory to your name. Si Sister Chora ba nandito? O Diyos, Pwede ba si Sister Chora? Oo, purihin ka, Panginoon. Pwede po bang pakitawag si Sister Chora? Bigyan niyo nga po ng isang pagyakap si Sister Chora sa pagtsatsaga sa lahat ng ginagawa nila para sa atin. Oh, thank you so much, Pastor. Thank you so much, Sister Chora. Salamat sa mga leaders, sa mga pastor na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa
pamilya namin, madala namin dito, madala namin sa iyo, Panginoon. Sama-sama kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat ka. O Diyos ang buhay ko. Yakap mo, O Diyos, kailangan ko. Yakap Kung meron kayong mga hinanakit sa mga loob, sa mga kapatiran, sa mga anak nyo, sa mga magulang nyo, ito yung pagkakataon. Nayakap nyo sila, magpasalamat, humingi ng tawad. Kasi ayaw ni God na tayo mapahiwalay sa pag-ibig niya. Hindi ang galit ang makapagpapahiwalay sa atin, kundi pag-ibig ng Diyos. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Di ko Ngayon ka, kailangan mabuhay mo. Kailangan kita, mahal kita, ako'y sa'yo. Tinatawagan ko si Sis Chora. Pastor, dito po ulit kayo. Pagpapray namin kayo. Dito po kayo dito. Pag-pray po natin si Pastor tsaka si Sis Chora. Basta upo lang po kayo dito. Upo lang. Si Sis Chora. Ako'y sa'yo. Pastor. Sige po, mga kapatid, extend po natin ang ating mga kamay para sa mag-asawang ito na lahat ginagamit ng Panginoon para hindi tayo mapahiwalay sa Diyos. Para hindi tayo, yung pag-ibig ng Panginoon ay manatili. Mga leader, dito nga po kayo. At ang nais ko po na mag-pray, si Pastor Arnel po, Pastor. Sige po, ay iunag mo natin ang kamay sa ating muling pastor at sa kanyang bahay. Hallelujah. O Diyos.